Posibleng ilabas ng NBI sa Lunes ang resulta ng kanilang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, nananawagan ng walkout at pagsusuot ng black band ang ilang grupo ng mga estudyante sa Ateneo de Manila University bilang pakikiisa sa paghahanap ng hustisya. Balitang hatid ni Mariz Umali. Siyam naman ang laro ng Ateneo Men's Basketball Team ang nagtungo sa NBI. Naroon din si Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano para magbigay ng kanilang pahayag. Kaugnay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa resort sa Dipaculaw, Aurora noong June 8. Tumanggi magbigay ng pahayag si Soriano na isa sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ayon sa Bureau of Immigration, walang outbound travel record kamakailan ang 5 inisyuhan ng ILBO, kabilang si dating head coach Tab Baldwin. Ayon sa NBI, marami pa silang kailangang kausapin kabilang si Coach Baldwin. Posibleng sa Lunes, maglabas na sila ng resulta ng kanilang investigasyon. Meron pa kami mga personalities na imbestigahan na tatanungin. Ayon naman sa DILG, nakabuo na ang mga investigador ng CIDG ng detalyadong timeline. Kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi. Kung na-inform nila coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun at kung ano ang condition nila nung nangyari lahat. Inasa may susumite sa DOJ ang kabuuang ulat at rekomendasyon nila sa Martes, oras na makumpleto ang mga testimonya. Ayon naman sa PNP, may ilang personalidad pa na kailangang magbigay ng pahayag. Merong circumstances na may pagkukulang. And tinitignan din. Anong paraan? Tinitignan natin yan. Dito document natin. Nanawagan naman ang sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralang Loyola ng Ateneo de Manila na mag-walkout ang mga estudyante, faculty at staff. Pakikisa raw ito sa mga naulila ni Baterbonia at Adili at para igiit ang panawagang hustisya, pananagutan at paglilinaw mula sa pamunuan ng Ateneo. Ang Ateneo Seniors Alliance nanawagan sa lahat ng graduating senior na magsuot ng black band bilang pakikiisa sa pamilya ng 2 atleta. Nauna nang humingi ng paumanhin ng Ateneo para sa nangyari sa 2 atleta. Nagsasagawa na rin sila ng fact-finding inquiry habang nakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan tinalakay ang mga usapin sa kapayapaan, seguridad at ekonomiya. Ayon naman kay Pangulong Marcos, palalayain at pauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pinoy na na-detain sa Russia. Mula sa Kazan, Russia, balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? Nine months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. As a request, especially speaking to the families, kung pwede naman, we can find a way that they be, we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months.
Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Mula po rito sa Kazan, Russia, Iz Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez, Reportage, GMA News. 700 million pesos na pondo ng bayan daw ang nasayang sa halos isang buwang termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson. Sabi ni Lacson, 25 million pesos kada araw ang budget ng Senado, multiplied sa 28 days ni Cayetano bilang Senate President. Tapos, ang output lang daw ay gulo sa Senado noong May 13. Pagtakasaan niya ni Senador Bato de la Rosa, pag-boycott ng grupo ni Cayetano sa sesyon, bigong destabilization attempt at hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearings. Gate naman ni Cayetano ang grupo ni Lacson ang dahilan kung bakit hindi nakapagtrabaho ang Senado. Tanong pa ni Cayetano bakit hindi gamitin ni Lacson ang galing niya sa pag-iimbestiga at paharapin sa investigasyon ang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga membro para hindi mag-function yung mga committee. Magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. Ang problema doon, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Welcome namang dumalo sa Blue Ribbon. Pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Naka-silver medal si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa Flight Circus Dusseldorf 2026 sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.74 meters sa ikalawang attempt. Si Chris Nielsen ng Amerika ang nakakuha ng gold matapos ma-clear ang 5.83 meters. Habang ang pabato naman ng Qatar ang nakakuha ng bronze. Ang kompetisyon ay bahagi rin ng paghahanda ni Obiena para sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa September. Congratulations, EJ! Halos 70 kadete ng Reserve Officers Training Corps sa Dingle, Iloilo ang hinihinalang na biktima ng food poisoning. Ayon sa Group Commander ng 6th Regional Community Defense Group, 700 kadete ang lumahok sa isang aktibidad sa kampo roon. Alas 7 ng maghapunan ng unang batch na may 450 kadete. Doon na nakaramdam ang mga biktima ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Dinala sa mga ospital ang mga kadete. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, nakita ng mild symptoms ng foodborne disease ang mga biktima. Inaalam pang sanhin ang pagsama ng pakiramdam ng mga kadete. Patay ang isang mekaniko matapos aksidenteng maipit sa kotse sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, mag-isa nagkukumpuni ng kotse ang 34 anyos na biktima sa gilid ng kalsada nang biglang bumagsak ang scissor jack na nagsusuporta sa kotse. Naipit ang ulo ng mekaniko. Walang nakitang foul play sa insidente. May banat sa isa't isa sina DILG Secretary John Vic Remulla at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kaugnay po sa sinabi ni Duterte na may arrest warrant na ang International Criminal Court para kay Senador Bongo. Sabi ni Go, ipagpapasa Diyos na lamang daw niya. Sakaling totoo nga ang sinabi ni Duterte. Balitang hatid ni Ian Cruz.
Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at 2 dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Si Senador Go naman, ipinagpapasadyos anya ang lahat, pero giniit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Ito rin ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Bumuelta naman si Congressman Duterte sa pahayag na yan ni Remulla. Sabi ni Duterte, baka nagkamali si Remulla ng sinabihan ng high at sabog. Baka raw ang talagang tinutumbok ni Remulla ay iyong mga nasa Malacanang. Hamon ni Duterte kay Remulla, magpa-hair follicle drug test sila para malaman kung sino ang sabog. Wala pang tugon ng Malacanang sa bagong pahayag na yan ni Duterte. Pero dati nang sinabi ng Malacanang na walang basihan para gawin yan. Pinalaga naman nila ang sinabi ng kongresista na ginagamit ng administrasyon ang ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary. No? So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. No? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Hindi pa raw final ang mungkahing gawing presiding officer si Senator Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, pinag-uusapan pa raw yan. Nauna lang sinabi ni Senador Ping Lacson na si Escudero ang maaaring iluklok bilang presiding officer dahil siya ay abogado at may karanasan sa impeachment proceedings. Si Escudero ay naging senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Siya rin ang presiding officer sa impeachment case ni Vice President Duterte noong 2025. Pero naging kontrobersyal ang kanyang interpretasyon sa salitang forthwith na nakasaad sa saligang batas. Sabi noon ni Escudero, hindi naman daw ibig sabihin nito na agad-agad. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pre-trial conference kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kaugnay po niyan, kausapin natin si House Prosecution Lead at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, ma'am. Good morning, Connie, and thank you for having me here sa Balitang Hali. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng... Opo, kamusta po ang nangyaring pre-trial conference kahapon? Makikibalita lamang po kami. Well, Connie, I must say na aligned ang prosecution, defense, and even the impeachment court in the purpose of this pre-trial conference, no? Gusto nating ibahagi sa ating mga kababayan, kaya po may ginagawang pre-trial conference ay upang mapag-usapan kung paano magiging simple
mabilis at patas ang gaganaping trial, no? Napapaloob po dito yung ating mga proposed stipulation of facts, which means yung mga bagay na pwede nang i-admit ng magkabilang panig ay pwedeng gawin na during pretrial conference upang mabawasan ang mga disputed issues during the trial. Second, yung submission po ng ating mga list of witnesses, ginagawa din po yan during pretrial conference, as well as the marking of our exhibits, no? So yung nangyari kahapon, submitted na lahat except hindi po tayo natapos sa marking of our exhibits dahil voluminous po ang ating ebidensya, most especially pagdating po sa unexplained wealth at saka sa confidential fund. Ito po ang dahilan kung bakit magpapatuloy ang ating pre-trial conference. Specifically dito sa marking of exhibits ngayong pong darating na Lunes. I see. At ano ho daw ba ang dahilan na sinasabi ho, naging tensyon daw sa prosecution at defense teams? Meron ho ba? Well, ang gusto nating ipaunawa, Connie, etong impeachment trial, adversarial to, no? By adversarial, it means the position of the prosecution is completely opposite to the position of the defense. And that is why it is highly anticipated na maraming disagreements, no? Doon na lang, for example, sa proposed stipulation of facts, of course, hindi natin pwedeng asahan na lahat i-admit. Of course, mas marami, i-deny. The same is true with respect to the proposed stipulation of facts ng depensa, no? So yun pong disagreement, yun po'y anticipated sapagkat magkaiba po ang posisyon ng prosecution at ng defense. Habang ang prosecution ang nag-aakusa, ang depensa naman po ang lumalaban sa mga ebidensyang inilalatag ng prosecution. Normal po yun sa isang adversarial proceeding. Opo, kanina po nakausap din natin si Representative Adyong at nabanggit niya na isinusulong talaga ho ng depensa na wag nang matuloy itong impeachment in so far as they're concerned. Ito ho ba yung naging basihan kaya kung bakit nagkaroon ng disagreement? Well, it is because we wanted to expedite the process of PTC, no? Pre-trial conference, which later on naman ay napagkasunduan din ng defense at saka ng prosecution. As a matter of fact, kagaya na sinabi ko, Connie, submitted na lahat for the marking of exhibit na hindi natin natapos. Napag-usapan din ho ba o na-resolve yung issue tungkol pa rin po sa 16 votes out of 24 or 15 kaya out of 22 na active members ang kakailanganing boto para humakonvict si VP Sara? Alam mo, Connie, yung issue na yan, that will be premature kung dito i-raise sa pre-trial conference, no? I don't know if during the trial ay ito'y mapag-uusapan between and among the senator judges, the prosecution and the defense. No, it will depend on the presiding officer kung i-allow niya ang deliberation about the proper interpretation of the threshold. 2/3 of kung paano ba yan i-interpret as to whether we will be applying as well the doctrine of Avellino versus Cuenco, no? All right. Meron ho ba sa tingin ninyo na malaking kaibahan kung hindi ho abogado ang presiding officer sa trial? O kailangan ba talaga na abogado? Alam mo, Connie, to be honest, I am a lawyer, no? But I don't see any difference kung non-lawyer ang mag-preside. Why? Because we have to remember that this impeachment trial is not a purely legal process. It is likewise a political, a constitutional process, and we have to take note ang kapangyarihan ibinigay sa Kongreso, sa legislative, in which case our senator judges, not all of them are lawyers. Ibig sabihin, ang paramount dito is the determination of truth regardless of so much concern about the procedural and technicalities, no? This is actually the position of the prosecution, no? That in case of doubts, in case of disagreements, dapat mas mag-prevail ang substance kesa sa technicalities. And that is why I am inclined to believe na kahit non-lawyer, so long as he or she is committed to the mandate of the Constitution,
I am sure kaya niyang i-handle ito very well. Okay. Sa amin pong panayam dito sa Balitang Hali, ma'am, kahapon, kay UP Political Science Professor Jean Encinas, sabi niya hindi raw perfect fit si Senator Cheese Escudero na maging presiding officer dahil pa rin po sa issue ng forthwith at pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ano po ang inyong posisyon naman tungkol dyan? Well, Connie, we have to understand that the circumstances surrounding the first impeachment is entirely different with the circumstances surrounding the present impeachment, no? So, wag po nating i-prejudge si Senator Cheese Escudero kung siya man po ang ma-designate na presiding officer. Kasi ang aking humble opinion dyan constitutional mandate to Regardless of who will be the presiding officer, ang mahalaga, committed tayo doon sa process, no? Siguro yun ang dapat nating marinig at makita from Senator Cheese Escudero as to whether he is committed now to the accountability mechanism, this impeachment process. But let us not prejudge him sapagkat iba po yung circumstances doon, iba yung circumstances ngayon. Kaya let's give him the benefit of the doubt. Hindi naman po porque naging posisyon niya dun sa first impeachment is different from our interpretation of forthwith. Hindi pa naman po natin naririnig. As a matter of fact, wala akong nakikita interview ni Senator Cheese, no? As to his appreciation of the present impeachment. Let us give him the benefit of the doubt. Dahil magkaiba ang sitwasyon noon sa ngayon. Okay, sa kasalukuyang komposisyon po ng mga senador sa ilalim po ng bagong liderato, paano niyo nakikita ang magiging direksyon ng impeachment trial? Well, we are positive, Connie, no, na magdidire-diretso na ito. As a matter of fact, in passing, na-mention na talagang July 6 ang start ng ating trial, no, presentation of evidence na yon. And we are positive about that. We are welcoming that sapagkat you will understand, 2 taon na to, 19 Congress pa tayo nag-umpisa dito. The grounds are almost similar and I believe that the people of the Philippines are waiting for this trial already. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, ma'am. Thank you, Connie, and thank you sa lahat ng sumusubaybay. Yan po naman si House Prosecution Lead, Representative Jervil Luistro. Happy si Asia's multimedia star Alden Richards sa mga magagandang feedback sa trailer ng Love Siargao na pinagbibidahan nila ni Nadine Lustre. We're just very much happy with the feedback of all the netizens and yung mga taong nakapanood ng trailer. Maraming salamat po. We're very excited. Litaw raw agad ang chemistry ng dalawa kahit first time pa lang magtambal. Mapanood din sa Love Siargao ang Sparkle Stars na sina Kim Jisoo, Kaylin Alcantara, AZ Martinez at Vince Maristella. Mapanood na this June ang Love Siargao na produced by View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA. Excited din si Alden sa upcoming Kapuso medical series na Code Gray, kung saan gaganap siya bilang si Dr. Grayson Lazaro. Very exciting yung role. It's my first time to be able to portray a role na may kinalaman sa medical field. So something to look forward to as well. And we have a great team, of course, directors and actors.